Sa sandaling ang lahat ay nagugulat pa, biglang nabulalas ni Theo na ang lahat ay nangyari sa isang blow lamang, na tila ba sinusubukan pa niyang intindihin ang naganap. Doon ay biglang gumalaw ang mga tainga ng itim na kuneho, matalas, alerto, at ang instinct na iyon ang nagligtas sa kanila. Dahil mula sa kung saan, isang dambuhalang palako na pandigma ang lumipad ng diretso kina Iona at White Rabbit. Halos wala na silang oras para umiwas. Bago pa ito tumama, tumalon ang itim na kuneho, hinampas ang kanyang martilyo, at hinarang ito sa ere. Dahil sa impact, bumalik ang palako ng Pycot kay Greed. Ngunit sa halip na magpanik, casual lang itong sinalo ni Greed gamit ang isang kamay, na tila ba sadyang nakatakda itong bumalik sa kanya. Pagkatapos ay nagkomento siya rito, na tila ba bahagyang nenas lang, na parang may umabala sa kanya sa halip na may umatake sa kanya. Doon ay nagsimulang mapagkanto ng iba ang sitwasyon. Napansin ni White Rabbit ang suot ni Greed at agad na nalamang may hindi tama, baluti na gawa sa mga buto ng dragon, kasama ang mga kawal na may mga pangil ng dragon. Hindi ito normal na kagamitan, hinding-hindi. Inayos din ni Iona ang kanyang sarili, naiintindihan na hindi ito magiging isang simpleng laban. Samantala, hindi nagmadali si Greed. Nagsimula siyang magsalita, nagtatanong kung bakit sa tingin nila ay dinukot niya ang anak ng chairman ng Wandering Merchant Association. Mabilis na napagdugtong ni Theo ang mga impormasyon, kapangyarihan, leverage, control sa loob ng tore, ngunit halos hindi nakikinig si Greed. Nakalubog na siya sa sarili niyang kaisipan, bumubulong tungkol sa kung paano niya inaasahan ang resultang ito, lalo na ang pagpapadala ng isang katulad ni Iona laban sa kanya. Pagkatapos ay tiningnan niya silang lahat ng maayos, at inamin sa isang diretsahang paraan na mas pabor pa ito para sa kanya. Ang mga taong itinuturing niyang pinakamagulo ay kusa pang lumapit sa kanya. Kaya sa halip na pahabain pa ang mga bagay-bagay, nagpasya siyang tapusin na ito. Humakbang siya pasulong at umatake. Instinctive na kumilos ang itim na kuneho para hamarang, ngunit hinawakan siya ni White Rabbit at pinigilan sa huling segundo, nagbabala na masyado itong mapanganib. Si Iona ang humarap sa halip at naglabas ng isang barrier upang saluhin ang tama. Sa isang maikling sandali, gumana ito. Pagkatapos ay nagsimulang kumalat ang mga lamat dito. Makikita sa mukha ni Iona na hindi ito dapat nangyayari. Ang pagbasag ng barrier ng ganito kabilis ay hindi bahagi ng plano. Bago pa lumala ang lahat, sumugod si Theo, hinawakan si Iona, at hinayla siya palayo sa tamang oras. Sa likuran nila, hindi na maitago ni White Rabbit ang kanyang gulat. Ang isang barrier na tulad nyun ay hindi dapat ibigay ng ganoon kadali. Pinilit ng lobo na magsalita. Nakilala niya ito, ang sandatang iyon, at ginagamit ito ni Greed. Hindi lamang ito malakas, ito ay isang relic. Isa sa mga top tier na sandata ng Black Tower. Ang guillotine, isang bagay na pag-aari ng matagal nang nawawalang Silver Wolf Tribe. Ito ang lalong nagpahirap sa sitwasyon. Nagtanong si Iona kung paano napunta kay Greed ang isang bagay na tulad nyon. Ngunit sumingit si Theo, sinasabing hindi muna iyon mahalaga ngayon, kailangan muna nilang mag-focus sa pagligtas sa kanilang mga sarili. At si Greed, nakatayo lang doon, nag-e-enjoy sa nangyayari. Sa parehong oras, sa malayong 99th floor, dahan daw ang nagising si Sejan. Ang unang napansin niya ay wala na ang Blue Moon. Naroon si Batbat sa tabi niya, halatang nakahinga ng maluwag. Umupo si Sejan, nahihilo pa, hawak ang kanyang ulo habang sinusubukang alalahanin ang mga nangyari. Ipinaliwanag ni Batbat ng simple, noong lumitaw ang Blue Moon, nawala si Sejan. At, malapit sa pagtatapos nito, ibinalik siya nina Baby Bear at Garen. Agad itong ikinaalarma ni Sejan. Nagtanong siya tungkol sa sakahan, tungkol sa lahat ng iba pa, ngunit inamin ni Batbat na hindi niya masyadong alam dahil nasa labas siya. Ang bahaging iyon ang nagpagulat kay Sejan, sa labas. Si Batbat, na medyo mayabang pa sa sarili, ay nagpaliwanag na gusto niyang makabawi kay Sejan sa kung anong paraan. Kaya lumabas siya. At may ibinalik siya. Itinaas niya ang isang pakete ng instant noodles. Napatitig lang doon si Sejan. Sa isang segundo, walang nangyari. Pagkatapos ay tila nag-short circuit ang kanyang utak habang sinusubukang i-proseso ito. Hinablat niya ang instant noodles habang inaalog ito, tinatanong kung saan niya ito nahanap.
Nagpanik si Batbat, iniisip na may nagawa siyang mali, at nagmamadaling nagpaliwanag na nakakita siya ng ibang mga tao na kumakain ito sa labas at naisip niyang magugustuhan din ito ni Sejan. At doon ay tuluyang nag-flip si Sejan, hindi sa paraang inaasahan ni Batbat. Sa halip na magalit, naging emosyonal siya. Nagpasalamat siya rito ng buong katapatan. Pagkatapos ay tumalon agad sa mas malaking tanong, kung kayang lumabas ni Batbat, maaari ba siyang isama nito? Banayad itong tinanggihan ni Batbat. Ito ay isang kakayahan na siya lang ang mayroon. Maaari siyang magdala ng mga bagay pabalik, ngunit kung ano lang ang kaya niyang buhatin. Humanga pa rin si Sejan. Naipaliwanag din nito ang isang bagay na natatandaan niya. Ang orihinal na amo ni Batbat na si Skerem ay malamang na nakuha ang lahat ng mga kakaibang gamit mula sa labas sa parehong paraan. Ngunit hindi na ito pinag-isipan ng matagal ni Sejan. Talagang masaya lang siya, muling binubuhat si Batbat, malinaw na excited sa kahulugan nito. Si Batbat, nang makita ang reaksyong iyon, ay napangiti na rin. Eksaktong sandaling iyon, napansin ni Baby Bear si Sejan. At agad siyang sumugod dito. Bago pa makapag-react si Sejan, tinamaan siya ng isang napakalakas na yakap na halos dumurog sa kanya. Tumalsik si Batbat sa proseso, at isang system message ang nag-activate ng unbreakable body para lamang mapanatiling buo si Sejan. Kahit na ganoon, malinaw na nasasaktan siya. Hindi ito napansin ni Baby Bear noong una, nakahinga lang siya ng maluwag, sinasabing sobrang nag-alala siya. Si Sejan, na halos hindi na makahinga, ay nakiusap na bitawan siya, na ginawa naman nito sa huli. Pagkatapos ay nagsimulang magpaliwanag si Baby Bear sa nangyari. Mukhang napalibutan sila ng mga ant noong panahon ng Blue Moon, at pagkatapos ay may lumitaw na anghel at iniligtas sila. Napahinto si Sejan doon. Sinubukan niyang mag-isip, at may malabong alaala na nagbalik, isang magandang figure, marahil ay isang anghel, ngunit malabo ito, parang isang panaginip na hindi niya ganap na matandaan. Bago pa siya makapag-isip ng malalim tungkol dito, pumasok si Garen at binati siya, halatang nakahinga ng maluwag na maayos siya. Pagkatapos ay ipinakita niya ang isang bagay na nahanap niya noong Blue Moon, ilang makukulay na beans mula sa isang fire ant nest. Kumuha si Sejan ng isa, curious. Inamin ni Baby Bear na mukhang masarap ang mga ito, ngunit pinigilan niya ang sarili na kainin ang mga iyon. Natawa ng kaunti si Sejan doon, tinatapik silang dalawa, tunay na nagpapasalamat na naroon sila. Pagkatapos ay nabanggit niya, sinabi ni Sejan na kung narito lang si Eileen, malamang ay alam nito kung ano ang mga beans na ito. Eksaktong sa oras na iyon, isang system message ang lumitaw. Sumagot si Eileen. Nagulat si Sejan, agad na nagtatanong kung nasaan siya at kumusta na siya. Samantala, may mahalagang natanto si Eileen, wala itong natatandaan sa mga nangyari noong Blue Moon, kabilang ang sandaling iyon kasama siya. Ang kaisipang iyon ay sapat na para matarante siya. Sinigawan niya ito, tinawag itong idiot, na para kay Sejan ay bigla-bigla lang. Nakatayo lang doon si Sejan, lito, sinusubukang alamin kung ano ang nagawa niyang mali. Sa panig ni Eileen, frustrated siya dahil sa pagkatalo. Nagtrabaho siya ng husto para mag-polymorph, at ngayon ay hindi na niya ito magagawa uli ng pansamantala. Si Sejan, na walang alam sa lahat ng iyon, ay nagsabi lang na masaya siyang ligtas ito. Pagkatapos ay nagpasalamat siya rito, inaasahang ito ang nagprotekta sa kanila muli. Agad itong nagpalambot sa kanya. Inabot ni Batbat kay Sejan ang kanyang straw hat, at casual na sinabi ni Sejan na babawi siya sa lahat sa pamamagitan ng pagluluto ng maraming masasarap na pagkain. Doon ay may isa pang system message na lumitaw. Isang quest. Gumawa ng pinakamasarap na pagkain gamit ang mga pananim na puno ng enerhiya ng Blue Moon, para sa Tower Administrator. Walang gantimpala. Ang kabiguan ay nangangahulugan ng kamatayan. Napatitig lang doon si Sejan, halatang hindi inaasahan na aabot sa ganoon ang sitwasyon. Nagbiro siya tungkol dito sandali, ngunit pagkatapos ay bumalik ang kanyang kaisipan sa mas mahalagang bagay, sina Theo at ang iba pa. Nag-aalala siya kung ligtas ba sila. Balik sa kastilyo ni Greed, mahirap pa rin ang sitwasyon. Ang lobo ay bagsak, halos walang malay. Sinusubukan ni Theo na gisingin siya habang ginagamot naman siya ni White Rabbit. Mukhang pagod na si Iona, na pagtatanto kung gaano kalala ang sitwasyon. Baluti na nagpapawalang bisa sa magic,
Sandata na humihiwa sa mana, isang napakasamang kombinasyon. Si Grid naman, sa kabilang banda, ay tila kontento. Ipinaliwanag niya na pinaghandaan niya ito ng maigi. Pagkatapos, sa isang casual na paraan, hinarap niya si White Rabbit at nag-propose rito, sinasabing dapat nilang muling itayo ang Red Ribbon Kingdom ng magkasama. Hindi man lang pinansin ng kuneho ang ideya, tiningnan lang niya ito ng malamig habang patuloy na ginagamot ang lobo. Doon ay may isang malakas na boses na pumutol sa lahat. May tumatawag sa kanya, lumingon si Grid, at agad na tinamaan ng martilyo ng itim na kuneho. Hinarang niya ito, ngunit sa pagkakataong ito ay kailangan na niyang maghanda ng husto. Hindi tumigil doon ang itim na kuneho. Patuloy siyang umatake, itinutulak si Grid pabalik ng paunti-unti, hayagang tinatanggihan ang ideya na pakakasalan nito ang prinsesa. Ang mga atake ay mabilis, mabigat, at walang humpay na sapat para mapansin na ni Grid. Sa unang pagkakataon, nagtanong siya kung sino ito. Sumagot ang itim na kuneho sa pinakadiretsahang paraan na posible, ipinakikilala ang sarili, at pagkatapos ay idineklara ang kanyang papel ng walang pag-aalinlangan. Siya ay ang kabalyero ng prinsesa.